Tuloy ang protestang bayan, hindi kayang sikilin at hindi kayang patahimikin at pigilin ang boses ng mamamayan. Ginipit, at tinangkang pahinain ang lakas ng protestang bayan sa pamumuno nito ni Mayor Isko Moreno na nanatili at patuloy na sumiklab ang tinig ng boses ng mamamayan. Dahil hindi kailanman pag-aari ng isang opisyal o ng isang administrasyon ang kapangyarihan, ang gobyerno po ay tayong mga mamamayan. Sa taong bayan yan. At kapag ang gobyerno ay lumihis sa tungkulin nito, tungkulin nating maningil, hindi maitatago at maikakaila ang galit po ng publiko. Ay hindi yan hukat ang isip lamang at hindi lamang yan sa social media. Ang panawagan para sa hustisya, katotohanan at pananagutan ay hindi po pwedeng patahimikin. Mga kababayan, ang pagpapahina sa demokratikong karapatan, mapa-assembly man yan, mapa-ekspresyon, mapa-protesta, ay hindi tanda ng lakas ng pamahalaan. Tanda ito ng takot. Takot sa kritiko. Takot sa katotohanan. Takot sa nagkakaisang boses at tinig ng mamamayan. Kahit sa kabila po ng mga harang, sa kabila ng mga pagbabawal, panggigipit, tumindig ang taong bayan na may isang tuwirang pahayag, tuwirang boses. Hindi kami tatahimik, hindi kami uurong at hindi kami susuko. Sapagkat ang tunay pong kapangyarihan ay nagmumula sa mga taong nagbabayad ng buwis, lumilikha ng yaman ng bayan at nagtataguyod ng demokrasya. Hindi sa mga politikong pansamantala lamang na nakaupo, at taong bayan ang nagbigay ng mandato. At habang patuloy na sinisingin ng mamamayan ang katotohanan at hustisya, isang bagay lamang ang malinaw mga kababayan. Ang kilusang bayan kontra korupsyon ay hindi kayang gipitin at ang sigaw para sa pananagutan ay hindi kayang patihimikin. Kaya lahat ng sangkot dapat managot. Patalsikin si Marcos, patalsikin si Duterte. Sinasabi nila, kakampi nila ang masa. Pero, anong ginagawa nila, di ba? Magtugtog lang ng mga bata. Pagbaba ng tambol, pinagbabawal nila. Layo pa ng Tarlac. Tumutugtog lang ang mga bata dito, no? Pero anong ginagawa nila? Bawal daw. Pero ayaw. Kampi daw sila sa mga masa. Kampi daw natin sila. Pero napakalinaw na ginagawa nila, no? Bakit inaalaw nila korupsyon? Sinusuppress nila ang mga bata para i-express kung ano nararamdaman nila towards the corruption. Ano pong grupo dapat yung magtatambol, sir? Tambol bayan. Sir, ano po ba dapat yung gagawin yung dito sa Senate? Ito ay busking ng mga bata na first time. Busking lang. Na First time makapunta. Bata, high school students, elementary school Mga, ano to? Balik, ano po? Sige po, dali po kayo. Para lahat po may kuha, ayos po tayo, no? Para lahat po may kuha. Sa totoo lang po, ako po, nandito lang po ako dahil 70 years old po yung tatay ko. Mula pa po nung dekada nila, no? Meron na pong nangyayaring ganito. Pinipigilan po tayo for self-expression. Artist po yung tatay ko, ang ginagawa lang po siya, gumagawa lang po siya ng effigy, mga art materials siya, para makapag-protest. Ngayon, andito po kami ngayon, para tumugtog lang, basking, para ibigay yung mga mensahe ng mga batang yan. Nagalit na rin sa korupsyon na to. Hindi kami papayag na ganyan. Kayo ba papayag ba kayo? Hindi ako makapaniwala na yung mga pinapayaran natin ng pulis na yan, pinipigilan tayo, di ba? Hindi ako makakapayag. Kaya kung kayo pumapayag, at kayo hindi magalit. O nagtataka nga kami kasi meron na kaming usapan with all due respect and courtesy na binigay namin sa Office of the Mayor at sila naman nagsabi na makakapag-programa kami katulad noong nangyari noong September 21. Kaya nagtataka kami ngayon, ba't hindi kami makaset up? Dapat kanina pang madaling araw nakaset up na yung aming stage. At sinasabi, hindi rin kami pwedeng mag-rally dito. Napakalinaw naman na nakipag-coordinate kami. At sinabi ng Office of the Mayor na sila na makikipag-coordinate sa police, no? Pero ngayon, yung National Police ang naririto. Kaya pinipigilan kami na mag-rally, pinipigilan kami na mag-assemble, pinipigilan kami na magsalita na dapat karapatan nating lahat. Ito lang muna, kinokondena natin
itong ginagawang intimidation at pananabotahe ng Philippine National Police sa ating malaya at demokratikong paggigiit ng ating karapatan sa pamamahayag at mapayapang pagtitipon. Alam niyo po, ilang araw na po tayong kausap ang mga opisyal ng Manila City Hall, ng Metro Manila Development Authority, pati ho ng Manila Police District. Alam nila at pinapayagan nila hanggang kagabi na tayo ay magkaroon ng rally dito sa Luneta. Sa katunayan, nandyan na ho yung mga portalets ng MMDA nakalatag na. Meron na ho silang ginawang traffic rerouting plan para payagan ang pagdating dito ng mga tao at ma-minimize ang sagabal sa mga motorista. Hanggang kagabi, ang opisyal ng PNP, nakalimutan ko na yung pangalan, nagpa-interview pa sa media. At sinabi niya, papayagan nila, poprotektahan nila, isi-secure nila ang mga magrarally sa Maynila, dito sa Luneta, at doon sa EDSA. Kaya ho, nabigla tayo, ngayong madaling araw, nag-iba na sila ang kanilang tono. Hindi na daw pwede dito. Papayag pa tayo doon?